Dear IFM, anumang pagkakamali ang nagawa natin sa buhay, bawat isa sa atin ay may karapatang mabigyan ng pagkakataon para ayusin ito. Ako nga pala si Thelma, 43 years old at may-ari ng isang sari-sari store sa Caloocan. Araw-araw ako nakikinig sa programa ninyo habang nagbabantay at nanananghalian sa tindahan ko. Gustong-gusto ko ang mga magagandang kwento na inihahandog ninyo para sa aming mga listeners. Kaya naman, nagdesisyon na rin ako na i-share sa inyo ang aking kwento. Kahit pa noong una, ay nagdadalawang isip ako. Nangyari ito, mahigit 10 taon na ang nakalipas. Noong bagong kasal at bagong lipat pa lang kami ng asawa kong si Emil sa dati naming tirahan. Bilisan na natin, Emil, at madilim na pala, oh. Bakit ba masyado kang nagmamadali, Telma? Alas 9 pa lang naman maaga pa. Anong maaga? Kahit sa ganitong oras, delikado na dito sa labas, no? Hindi yan. Alam kong kinakabahan ka lang kasi bago lang tayo dito sa lugar. Alam mo, mag-relax ka lang. Walang mangyayari sa atin. Baka ang bigat-bigat ng mga pinamili natin, Parang iba kasi makatingin yung mga tao dito, eh. Parang hindi sila pala kaibigan. Iniisip mo lang yun, Telma. Natural lang naman na hindi agad mainit yung pagtanggap sa atin dito ng mga tao. Ganun talaga, bago lang tayo dito eh. Ang sabi ko naman kasi sa'yo, doon na lang muna tayo kana tatay. Mas palagay pa yung loob ko kaysa dito, eh. Telma, pag-usapan na natin to, di ba? Gusto kong patunayan kina tatay na kaya nating mabuhay nang hindi umaasa sa kanila. Emil, bagong kasal pa lang tayo. Okay lang naman sigurong tumira muna tayo sa kanila habang naghahanap pa tayo ng maayos na matitirhan. Sa tingin mo ba, hindi maayos tumira dito? Pasensya ka na, pero iba talaga yung pakiramdam ko sa lugar na to, eh. Wala na akong magagawa. Nakapagbayad na ako ng pang-advance dun sa uupahan natin. Huwag kang mag-alala. Walang mangyayaring masama sa atin dito. Emil, sigurado ka ba dyan, ha? Oo naman. Wala ka bang tiwala sa akin? Siyempre, poprotektahan kita kung sakaling merong manggulo sa atin dito. Sige, hindi na kita kukulitin patungkol dyan. Pasensya ka na. Nag-aalala lang talaga ako para sa atin, eh. Naiintindihan ko naman yun. Pero kailangan din nating iwasan na sobrang mag-alala. Lalo tayong napaparaning kapag ganyan eh. Emil, sandali. May nagiinuman. Ano naman ngayon kung may nagiinuman? Tara na, huwag ka matakot dyan. Nakakatakot kasi yung mga itsura nila, eh. Elmano ka ba? Hindi naman porket umiinom lang sila, gagawa na sila ng masama sa atin. Tara na, dumiretso na tayo. Sige, tayo na nga. Dumiretso ka lang. Huwag silang tignan. Emil, kinakabahan talaga ako. Huwag ka matakot. Nandito ako. Relax ka lang. Iba yung tingin nila sa atin. Ang sabi ko sa'yo, huwag ka nang tumingin sa kanila. Huwag ka nang mag-isip-isip kung anong... Pare, huwag nyo naman kaming nilalagpasan. Parang nakakabastos sa amin eh. Dito muna kayo, mag-usap muna tayo dito. Emil, anong gagawin natin? Huwag ka mag-alala. Ako nang bahala dito. Huwag kayong magbulungan dyan. Kausapin nyo kami. Mga pare, problema ba tayo? Kami pare, wala. Ano, gusto mo ba magka-problemahan tayo dito? Ibigyan kita ng problema. Ano pare, gusto mo ba? Saka dapat, alam mo yung pangalan ko kapag nandito ka sa lugar namin. Kilala ko dito. Ano ba pangalan mo? Bogart! At ayusin mo yung pakikipag-usap mo sa akin, ha? Emil, umalis na tayo dito. Apa, may sinasabi yata yung kasama mo, pare. Gusto naming malaman kung ano yung sinasabi niya. Samahan nyo naman kami dito para masaya kami, o di ba? Pasensya na mga pare. Bogart. Pero kailangan na rin naming umuwi ng asawa ko. Pwede naman ako sumama sa inuman pero hindi muna ngayon. Mauna na kami. Alam nyo, kabago-bago nyo pa lang dito, ang babastos na ng mga bunganga at ugali nyo mag-asawa. Mga pare, hindi tayo nire-respeto. Hindi naman sa ganun, Bogart. Kaya lang, kailangan na talaga naming makauwi. Next time na lang siguro. Hindi, no? Hindi ka na makaka next time. Ano mga pare? Tari sa atin to. Patay ka sa amin ngayon. Emil, umalis na tayo dito.
Huwag ka matakot. Akong bahala sa'yo. Ah, matapang ka pala. O sige, tignan natin. Tignan natin ang tabang mo ha pare. Ano, pulpi natin to. Ano? Tara! Kaya pala malalakas ang loob nyo. Kasi marami kayo. Sino naman yung epal na yon? Gusto yata makisali nun ah. Kung ako sa inyo, pre, pauwiin nyo na itong mag-asawa, ha? Bago pa may mangyaring masama sa inyo. Pasira ulo to ah. Kumanda ka sa amin ngayon. Mga takot pala kayo eh. Ano? Bumalik kayo dito. Ano ka ba, Emil? Buti nga at umalis na sila. Nakabahan ako dun eh. Ikaw talaga, nagtapang-tapangan ka pa. Paano kung may mangyari sa ating dalawa dahil dyan, ha? Sorry na. Pero kapag ganun kasi, di mo dapat ipakita na natatakot ka. Pero, oo, kinabahan din ako doon. Pare, salamat ah. Walang anuman, pare. Maraming salamat, ah. Kung hindi ka dumating, baka ano nang nangyari sa amin eh. Napadaan lang kasi ako dito. Pagkatapos nakita ko, ginugulo nila kayo. Tumulong lang ako. Mabuti na lang, nasinta ko. Hanggat maaari kasi, umiiwas din talaga ako sa gulo. Pare, Emil nga pala. Ito asawa ko, si Telma. Ano nga palang pangalan mo? Dante. Siguro konting ingat na lang. Delikado na rin pag ganitong oras. Oo nga pala, matanong ko. Ka ba umuwi dito, pare? Para naman madalaw ka namin at mas maayos kaming makapagpasalamat ni Telma sa'yo. Para hindi ako taga rito. Sa totoo lang, naghahanap ako na matutuluyan. Ganun ba? Teka. Kung gusto mo, tumuloy ka na muna sa amin. Emil, ba? Hindi pwede. Ako nang bahala dito. O ano, Dante? Sumabay ka na sa amin pa uwi. Ay, hindi, wag na lang. Nakakahiya sa inyo. Huwag ka nang mahiya sa amin. Huwag ka na tumanggi. Gusto ko lang na makabawi kami sa'yo sa ginawa mong pagtulong sa amin. Kahit ano pang pagtanggi ng lalaking tumulong sa amin ni Emil, mapilit talaga ang asawa ko. Kaya tinanggap na rin niya ang alok sa kanya nito. Nagtagal sa amin ng ilang araw si Dante at napansin kong nagkakasundo talaga sila ni Emil sa maraming bagay. At mukhang nakuha niya ang buong tiwala ng asawa ko. Marunong akong tumanaw ng utang na loob at alam kong si Dante ang tumulong sa aming mag-asawa sa kapahamakan. Pero hindi ko pa rin maiwasan na hindi basta-bastang magtiwala sa kanya. Emil, usap nga lang tayo sandali. Sandali lang. May binibilin lang ako dito kay Dante. Diyan mo lang ilagay yung mga gamit na yan, Dante. Mahirap hanapan na nalagyan tong mga gamit na to ah. Oo nga eh. Hayaan mo. Pag-isipan na lang natin sa susunod kung saan natin ilalagay ang mga yan. Pwede bang mamaya nyo na pag-usapan yan? Importante lang tong sasabihin ko sa'yo. Di ba pwedeng saka na lang natin pag-usapan yan, Telma? Importante ba talaga yan? Aba para sa akin, Emil, oo. Hindi na pwedeng makapaghintay to. Sige na, Emil. Mag-usap na kayo ni Telma. Baka importante talaga. Ako na bahala dito sa mga gagawin. Oh, sige. Sigurado ka? Baka kailangan mo pa ng alalay, ha? Hindi na, okay lang. Kaya ko na to. Sige na, mag-usap na kayo. Dante, pasensya ka na ha. Kailangan ko lang talaga kausapin tong asawa ko. Walang problema. Sige, mag-uusap lang kami ni Emil. Sa kusina na lang tayo. Oh, kailangan ba talaga dito pa tayo mag-usap? Hindi ba pwedeng dun na lang? Hindi sa ayokong marinig ni Dante yung pinag-uusapan natin. Kaya lang, tungkol kasi sa kanya to. Bakit? May problema ka ba kay Dante? May nagawa ba siyang mali dito sa bahay? Hindi naman sa ganon, Emil. Kaya lang, decided ka na ba talagang patirahin dito si Dante? Oo naman. Bakit? Emil naman, pinag-isipan mo ba ng mabuti yan, ha? Hindi naman natin kailangan pang pag-isipan pa yun. Tinulungan tayo ng tao nung minsang nagkaproblema tayo. Bumabawi lang tayo sa kanya. Naiintindihan ko yun. Alam kong malaki ang utang na loob natin sa kanya. Pero hindi mo ba naiisip yung ibig kong sabihin? Diretsuhin mo na nga lang ako, Telma. Emil, kahit pa tinulungan niya tayo, hindi natin siya kilala. Ang sinasabi mo ba sa akin estranghero siya
Na hindi tayo dapat magtiwala sa kanya? Yun ba yung gusto mong sabihin sa akin? Hindi naman niya tayo pinapakitaan ng masama. Pero oo, yun ang gusto kong sabihin sa'yo. Telma naman. Ilang araw na rin nandito sa atin si Dante. Ayos naman siyang kasama. Tinutulungan pa nga tayo dito sa bahay. Wala akong nakikitang problema sa kanya. Pero kahit na, Emil, wala pa rin tayong alam tungkol sa kanya. O sino ba talaga siya? Mahirap na yung basta-basta tayo nagtitiwala. Alam mo, naiintindihan kita. Pero palagay na yung loob ko sa kanya. Saka naaawa ako. Sa ngayon walang mapupuntahan yung tao. Dapat nga, hinahanapan natin siya ng NBI clearance man lang eh. Wala man lang tayong alam na detalye tungkol sa kanya. Nakita mo naman, medyo tahimik si Dante. Halos hindi nagsasalita. Pwera na lang kung kakausapin mo siya. Yun na nga yung mahirap sa kanya. Kaya hindi mapalagay yung loob ko. Eh, ano bang gusto mong gawin ko? Paalisin siya? Baka naman pwede mo siyang kausapin ng maayos. Sabihan mo na lang na baka may makita na siyang ibang matutuluyan. Ayoko, Telma. Nahihiya ako. Bakit ba ikaw yung mahihiya? Siya naman itong nakikita sa atin. Isa pa, Emil, nangungupahan lang tayo dito. Hindi nga tayo sigurado kung papayag yung may-ari na may pinapatuloy tayo na hindi natin kakilala eh. Ako na lang ang bahalang kumausap doon sa may-ari. Ang ibig mong sabihin, hindi mo pa rin siya paalisin, ha? Telma naman. Yung taong gusto mong paalisin, siya mismo yung nagligtas sa atin. Saka pansamantala lang naman siyang nandito eh. Aba, Emil, hindi porket pinakitaan ka na maganda o tinulungan ka ng isang tao, ibig sabihin, mapagkakatiwalaan mo na agad siya. Alam ko yun. Kaya lang kasi, Hindi mo ba naiisip na baka nagkukunyari lang yan si Dante, ha? Magkarap tayo. di naman siguro, Telma. Mararamdaman naman natin yun eh. Ay, naku, Emil. Hindi mo masabi, lalo na sa panahon na to. Paano kung pugante pala yan, o kaya adik o rapist? Tapos kasama pa natin dito sa bahay. Imposible ang mga sinasabi mo. Ikaw talaga, kakapanood mo ng mga teleserye yan eh. Emil, dapat nag-iingat tayo palagi. Baka mamaya, may masamang motibo sa atin yan eh. Sinasabi mo ba na nagpapanggap lang siya na mabait sa atin? Aba, ewan ko. Basta ang sinasabi ko, hindi natin siya kilala. Hindi na ako komportable sa kanya. Kaya ngayon pa lang, kung ako sa'yo, paalisin mo na siya. Hindi ka naman mali sa mga sinabi mo, Telma. Pero mahirap para sa akin na sundin yung gusto mo. Hindi ko kayang paalisin ng ganun-ganun lang yung taong nagligtas sa buhay natin. Ano ka ba, Emil? Mabaliw ka na ba? Paano kung may mangyaring masama sa atin? Walang masamang mangyayari sa atin. Sinisigurado ko sa'yo yan. At buo na ang desisyon ko. Hindi natin papaalisin si Dante dito. Nararamdaman kong mapagkakatiwalaan natin siya. At hanggat kailangan niya ng matutuluyan, dito muna siya titira kasama natin sa bahay. Mahirap talaga makipagtalo sa asawa ko. Kaya wala na akong nagawa kung hindi sumunod na lang at igalang ang desisyon ni Emil. Labag man sa kalooban ko pero nagtagal pa si Dante ng ilang buwan na kasama namin sa inuupahan naming bahay. At habang tumatagal na nakakasama namin siya sa bahay, nagiging palagay na ang loob ko sa kanya. Nakikita kong mabait, masipag, at maaasahan naman si Dante kaya paunti-unti ay nababawasan na ang nararamdaman kong paghihinala sa kanya. Pero dahil sa may pagkamisteryoso ang katauhan niya, hindi ko maiwasan na maging interesado at alamin ang lahat ng pwede kong malaman tungkol sa kanya. Dante, ayos ka lang ba dyan? Hindi ka ba nahihirapan? Ayos lang. Kaya pa naman. Konti na lang, maayos tong gripo. Sigurado ka ha? Baka kailangan mo ng tulong. Tatawag ako dyan sa kapitbahay. Hindi na. Baka may maistorbo pa tayo dyan. Mahirap na. Hindi ko kasi alam kung saan maghahanap ng tubero dito eh. Ayos lang. Alam ko namang ayusin to eh. Tsaka pag tumawag ka pa ng tubero, babayaran mo pa yon. Sa bagay, sigurado kang maayos mo yan ha? Tambak na yung mga pinggan dito sa lababo eh. Bakit pa naman kasi biglang nasira? Oo, sandali na lang to. Malapit na to. O, yan. Testingin mo kung maayos na. Teka. Bubuksan ko yung gripo. Ay! Ang galing! Nice na yung gripo! Sabi ko sa'yo eh, Telme. Maayos ko yan. Uy, Dante, maraming salamat ha. Pasensya ka na ha. Hindi ka man lang natulungan ng asawa ko.
Eh, may pasok kasi siya sa trabaho. Hindi, okay lang yun, okay lang. Mabuti na nga lang, may mga tools si Emil. Kung wala yung mga yan, baka humingi na tayo ng tulong sa kapitbahay. Ang dumi-dumi ng katawan mo. Ayos lang. Maliligo naman ako mamaya eh. Sige, maligo ka na para malinisan yung katawan mo. Telma, Bakit? hindi mo sinara yung pipo. Oo nga pala. Ano kasi, di ba maghuhugas ka ng kamay? Yung nga pala. Buti pinaalala mo. Dumi nga pala ng mga kamay ko. Sandali lang. Yan. Okay na. Mamaya na lang kaya ako maghugas. Ang dami ko pang hihiwain na sahog eh. Ganun ba? Kung gusto mo, tulungan na kita. Ay, hindi na. Dante, pagod ka sa pag-aayos ng gripo eh. Kaya ko na to. Sige na, tulungan na kita. Hindi pa naman ako ganun kapagod eh. Hindi ka ba maliligo? Mamaya na lang. Saka na lang maliligo pagkatapos kitang tulungan. Tulungan lang kita dyan sa mga sahog. Ikaw, sige, para makaluto na rin ako agad. Marunong ka rin bang magluto? Medyo marunong naman akong magluto. Hindi nga lang kasing sarap ng mga pagkain niluluto mo. Ikaw naman, nang-uto ka pa. Sige, ako nang bahala sa mga sibuyas at bawang. Ikaw na lang yung maggupit ng mga kangkong. Sige, madali lang yan. Dante, maraming salamat sa mga naitulong mo sa amin ni Emil ha. Walang ano man yun. Tumatanaw lang ako ng utang na loob. Kung di dahil sa inyo mag-asama, baka wala rin ako tinutuluyan ngayon. Ano ka ba? Kami nga ang may utang na loob sa'yo eh. Kung hindi mo kami tinulungan nung gabi na yon, baka kung anong nangyari sa amin. Mabuti na nga lang at napadaan ako doon. Alam mo, ginawa ko lang naman kung ano yung tingin ko na dapat kong gawin sa mga ganong pagkakataon. Alam mo Dante, may kasalanan ako sa'yo eh. Kasalanan? Teka, parang di ko yata alam yan ah. Wala ako natatandaan na meron kang nagawang mali sa akin eh. Mabait nga kayong mag-asawa sa akin eh. Yun na nga. Hindi lang siguro sinasabi sa'yo ni Emil pero noong una, hindi talaga ako pabor nung una na magtagal ka dito sa bahay eh. Ganun ba? Naintindihan ko naman yung ganung reaksyon mo sa akin. Hindi nyo kasi ako talagang kilala. Pasensya ka na ha. Alam mo, kung ikaw rin siguro yung nasa posisyon ko, baka ganun din ang maramdaman mo kung hindi mo naman talaga kakilala yung tao. Naku, walang problema doon. Sana ngayon, kahit papaano, mapagkakatiwalaan nyo na ako. Aba oo naman no. Nakikita ko na ngayon na mabait ka. Tsaka maaasahan ka dito sa bahay. Huwag kang mag-alala. Hindi na kita pinaghihinalaan. Salamat, Telma, ha? Di ba, pansamantala lang ako dito, hayaan mo. Kapag may nahanap na akong trabaho tsaka ibang matutuluyan, lilipat din ako. Alam mo Dante, pwede ka namang magtagal pa dito. Hindi na kita paalisin. Teka. Magkwento ka naman tungkol sa'yo. Para may alam ako. Tungkol sa akin? Oo. Magkwento ka naman tungkol sa buhay mo. Saan ka ba galing? Ano ang trabaho mo dati? May asawa ka na ba? Pamilya? Wala kasi kaming alam ni Emil tungkol sa'yo. Wala namang magiging interesado sa buhay ko eh. Baka antukin ka lang. Siguro mas maganda kung iba na lang yung pag-usapan natin. Hindi. Ako, si Emil. Interesado kami tungkol sa'yo. Alam mo masyado ka kasing malihim sa amin, Dante. Kaya lalo tuloy namin gusto na alamin kung ano yung mga bagay tungkol sa'yo. Siguro wag na lang. Ay nako, Dante. O ganito na lang. Siguro kaya mo namang sagutin tong tanong ko na to, no? Saan ka ba nanggaling? Taga-probinsya ka ba o dito ka lumaki sa Maynila? Galing ako sa norte. Hindi mo naman sinabi kung saan mismo sa norte. Taga ron din ba ang mga magulang mo? Tapos, nandun din ba sila ngayon? Oo. Nasa probinsya sila ngayon. Okay.
Maganda ba doon sa probinsya nyo? Hindi pa kasi ako nakakaluwas sa probinsya eh. Um, maganda naman. Talaga? Hmm. Ano yung magagandang pasyalan doon? Marami. Basta maraming maganda ron. Eh di marami ring magagandang babae doon. Siguro may iniwan kang girlfriend sa probinsya, no? Telma, maliligo na ako ha. Gusto ko na rin sanang ang dumi ko na rin kasi tinan mo. Di paano itong mga kangkong? Tsaka tinatanong nga kita sa love life mo, umiiwas ka na kaagad. Hindi naman sa ganun. Ayaw ko lang pag-usapan kasi yan. Kasi Di ibig sabihin, may girlfriend ka nga sa probinsya. Ay nako, ayan. May alam na rin ako sa'yo. O baka naman asawa mo na yun. basta. Maliligo na muna ako ha. Maliligo Masyado muna. ka namang malihim. Bakit? Siguro nakahanap na ng iba yung asawa mo. Sinabi ko ano? lang ayokong pag-usapan yan eh. Pasensya na. May nasabi ba akong masama? Hindi ko sinasadya. Hindi ko dapat ginawa yun. Pasensya na. Hindi lang kasi ako komportable na pag-usapan yung mga tungkol sa buhay ko eh. Siguro may kukwento ko rin yan sa'yo pero Telma, hindi muna sa ngayon. Aaminin kong hindi lang ako nagulat. Kung hindi, natakot din ako sa naging reaksyon ni Dante sa mga pagtatanong ko sa kanya. Siguro, napasobra rin ako sa pagiging mausisa kay Dante. Pero ang ibig sabihin lang nito, meron talaga siyang tinatagong sikreto na gusto niyang itago sa aming mag-asawa. May mga detalye siguro tungkol sa kanya na hindi pa siya handang sabihin sa amin. Pero lalo lang ako naging interesado sa katauhan ng misteryosong bisita namin. Ang ikinakatakot ko lang, habang lalo ako nagiging mausisa na malaman ang lahat-lahat tungkol kay Dante, ay parang unti-unti na ring nahuhulog ang loob ko sa kanya. Alam kong hindi tama na magkaroon ako ng nararamdaman sa ibang tao dahil may asawa na ako. Pero pilit ko mang labanan at itago ito, hindi ko na talaga maitatanggi sa sarili ko na mukhang nagkakagusto na ako kay Dante. Hindi ko akalain na magmula sa pagiging interesado ko sa kanya ay magiging ganito ang nararamdaman ko. Iniisip ko na lang na baka nabibigla lang ako sa mga nararamdaman ko. Baka dahil sa pagiging misteryoso niya kaya ako nagkakaganito. Basta ang alam ko, masaya kaming mag-asawa na kasama namin siya dito sa bahay. Pero dahil bisita namin siya, kailangan din naming tanggapin na maaaring dumating din ang panahon na iiwan na rin niya kami. Telma, kakausapin lang kita sandali. Bakit? May problema ba? Teka, ito na yung merienda oh. Di na, medyo busog pa ako eh. Mamaya kakain din ako. Doon sa tanong mo kung may problema, wala namang problema. Meron lang akong sasabihin sa'yo tungkol kay Dante. Teka, anong meron kay Dante? Ayaw niya na ba dito sa bahay? Galit ba siya sa atin? Wala naman ako naalala na nagalit siya sa atin. Hindi ko naman din siya inaway. Hindi yun. Ikaw talaga. Nasaan ba siya? Tutulog yata. Hayaan mo na. Naglinis kasi yan sa labas kanina, baka pagod. Teka. Aalis na ba siya dito sa bahay? Sa totoo lang, yan nga yung napag-usapan namin kahapon. Medyo bumibuelo lang ako kaya hindi ko agad nasabi sa'yo. Alam ko kasing naging malapit ka na rin sa kanya. Bakit daw gusto niya nang umalis? Hindi naman sa gusto niyang umalis, kaya lang may nahanap na rin kasi siyang trabaho. Talaga? Anong trabaho? Saan? Nakausap ko kasi si Mang Jimmy, yung may-ari ng auto repair shop. Naalala mo yun? Yung pinakilala sa atin ni Benny. Oo, si Benny. Yung isa sa mga kapitbahay natin dyan na unang bumati sa atin. Teka, anong nangyari? Eh yun nga, naghahanap daw kasi si Mang Jimmy ng mga pandagdag na mekaniko para sa shop niya. Eh naalala ko si Dante. Oo, magaling si Dante pagdating sa pagkutingting ng kung ano-ano.
O kaya yun, dinala ko siya dun sa shop ni Mang Jimmy. Tinignan kung pwede ba siya, kung ano yung kakayahan niya. Yun, bumilib si Mang Jimmy sa kanya. Ay, nako, mabuti naman at may trabaho na si Dante. Kailan daw siya magsisimula? Ang alam ko, next week magsisimula na siya dun. Teka, pero bakit kailangan pa niya umalis dito sa bahay? Nahihiya na raw kasi siya sa atin. Kinukumbinsi ko nga na wag nang umalis pero mapilit talaga eh. Kung ganun, saan siya titira? May tulugan naman daw dun sa shop ni Mang Jimmy para sa mga mekaniko. Oh, bakit ganyan yung mukha mo? Isang tricycle lang naman ang layo ng shop niya dito sa atin eh. Nakakalungkot naman. Parang hindi ako sanay na wala si Dante dito sa bahay. Alam ko, yan din ang nararamdaman ko pero alam naman natin na darating din yung oras na to eh. Sa susunod na linggo pa yun, meron pang mga araw na makakasama pa natin siya dito sa bahay. Dante, nasan si Emil? Hindi ba nagsabi sa'yo? May naalala raw siyang dapat bilhin tapos biglang umalis. Nagmamadali nga eh. Kanina pa umalis. Ganun ba? Hmm. Kaya pala, kanina ko pa siya hinahanap eh. Ganyan talaga yan eh. Pag may bigla siyang naaalala, aalis na lang na walang pasabi. Baka importante yung bibili niya. Bakit? May papagawa ka ba sa kanya? Mayroon sana eh, pero hindi bali na nga. Pagbalik na lang niya, tsaka ako na lang sasabihin sa kanya. Kung gusto mo, ako na lang gagawa. Libre naman ako. Hindi na Dante, nakakahiya na sa'yo. Ako nga ang dapat mahiya sa inyo kasi nakikitira lang ako. Pero huwag kang mag-alala, sa Lunes siguro. Baka magsimula na ako sa shop ni Mang Jimmy. Doon na rin ako matutulog. Dante, talaga bang decided ka na umalis? Oo Kailangan ko na rin magkaroon ng trabaho. Pwede namang pumasok ka dun ka ng Mang Jimmy pero dito ko pa rin nakatira eh. Telma, salamat pero matagal na rin ako nakikituloy dito sa bahay niyo eh. Tingin ko nga, naaabuso ko na rin ang kabaitan yung mag-asawa sa akin eh. Mamimiss ka namin, Dante. Malapit lang naman yung shop ni Mang Jimmy dito eh. Siguro kung may libreng oras ako, dadalaw na lang ako dito sa inyo. Dante, huwag mo kaming kakalimutan ha. Hindi mangyayari yan, Telma. Hindi ko kayo makakalimutan ni Emil. Ako rin, Dante. Hindi rin kita makakalimutan. Teka. Telma, anong Pasensya ka na, Dante. Hindi ko na napigilan yung sarili ko. Bakit mo ko inalikan? Hindi ko din alam eh. Sa totoo lang, hindi ko maintindihan kung ano ba itong nararamdaman ko para sa'yo. Alam kong mali ito dahil may asawa ko, pero gusto ko lang maging totoo sa nararamdaman ko. Telma, maganda kang babae. Napakaswerte nga ni Emil sa'yo eh. Wala na siyang hahanapin pa dahil tingin ko nasa iyo na lahat eh. Salamat, Dante. Pero kung ano man yung nararamdaman mo para sa akin, kalimutan mo na lang yan. Huwag mong hayaan na magkaroon ka pa ng malaking kasalanan. Telma, mabuting tao ang asawa mo. Huwag mo naman siyang pagtaksilan. Kung ibang lalaki siguro ang nasa ganong sitwasyon, pwedeng sasamantalahin na nito ang pagkakataon at tuluyan na ako magkakasala sa asawa ko. Mabuti na lang at hindi ganong klase ng tao si Dante. Nagawa niyang buksan ang isip ko na mali na pala ang nararamdaman at ginagawa ko. Hindi ko akalain na meron pa palang tao na katulad ni Dante na kayang hindi magpadala sa tukso. Lalo ako nagpapasalamat na nakilala ko ang isang taong tulad niya. Yun nga lang, mukhang merong isang taong nagsisisi sa pagkakakilala sa kanya. Emil, may problema ba tayo? Wala. Bakit? Ikaw ba may problema ka? Hindi ako. Ikaw ang tinatanong ko. Wala nga akong problema. Bilisan mo maglakad dyan. Kaninang umaga mo pa ako hindi kinakausap. Kahit sa palengke kanina, hindi ka rin nagsasalita. Nahihirapan na ako sa'yo eh.
Kung nahihirapan ka na pala, edi umalis ka na. Ano? Anong sabi mo? Telma, pwede bang tumahimik ka na lang muna? May gumugulo sa isipan ko. Pwede bang huwag kang magulo? Hindi sabihin mo sa akin kung anong gumugulo sa isipan mo. Hindi yung ganyan na pabalang ka sumagot sa akin. Nakausap ka ng matino eh. Huwag mo na lang muna akong kausapin. Asawa mo ko, Emil. Karapatan kong malaman kung ano bang nangyayari sa'yo. Hindi lahat dapat mong malaman sa akin. Ako nga may hindi pa ako nalalaman tungkol sa'yo eh. Ano pinagsasabi mo, Emil? Hindi kita maintindihan eh. Mali pala. May nalaman na pala ako tungkol sa'yo. Ikaw naman, nahiya ka pang sabihin sa akin. Ewan ko sa'yo. Kung ano na lang yung lumalabas sa bibig mo. Tapos ngayon, umaarte ka pa na wala kang itinatago sa akin. Ibang klase talaga oh. Alam mo, Emil, wag na nga lang muna tayong mag-usap. Niinis mo lang yata ako eh. Teka, bakit nakabukas yung gate? Nilak natin yan kanina bago tayo umalis ah. Bilisan natin. Baka kung ano yung nangyari sa bahay. Pinasok tayo na magnanakaw, Emil. Basag yung isang bintana. Tignan mo yung loob ng bahay. Emil! Anong ginawa nila sa bahay natin? Sira-sira at basag-basag yung mga gamit natin, oh. Tignan nga natin yung kwarto. Baka maraming ninakaw sa atin. Gulong-gulo yung mga gamit. Nakakalat pa yung mga damit natin. Ano ba to? Mabuti na lang hindi nakuha yung mga perang na itago natin dito sa kwarto. Walang matinong tao ang gagawa nito. Bakit naman nangyayari sa atin to, Emil? Pag punong-puno ng kasalanan ng bahay, minamahalas talaga. Ano na naman yung sinasabi mo, Emil? May malaking problema na nga tayo eh. Pwede ba? Huwag mo nadagdagan. Ako pa ang dumagdag sa problema, ha? Ako na nga yung biktima dito eh. Alam mo, Emil, hindi na talaga kita maintindihan. Pwede mo diretsuhin mo na ako, ha? Kung ano ba yung problema mo sa akin? Emil, Telma, ayos lang ba kayo? Pasensya na, ngayon lang ako nakarating dito. Dante, mabuti na lang dumating ka. Anong ginagawa mo dito? May nagbalita kasi sa akin kanina sa shop na pinasok daw ni na Bogart yung bahay nyo. Kaya napasugod ako dito. Umalis ka na. Hindi kita kailangan dito. Teka lang. Kaya nga ako pumunta dito kasi nagmamalasakit ako sa inyo. Nagmamalasakit? Parang sumobra naman ata yung pagmamalasakit mo. Lalo na sa asawa ko. Teka, Emilia, hindi ko maintindihan yung sinasabi mo eh. Huwag ka na magmaang-maangan pa. Huwag niyo na itanggi pa. Pareho kayo ni Telma na may ginagawang kalukuhan sa akin. Wala kaming ginagawang masama sa'yo, Emil. Ganun ba? Hindi pala masama yung nakita kong hinanikan mo sa Dante. Emil, hindi ko naman, hindi... O ano? Hindi ka makasalita ngayon, di ba? Nagulat ka ba? Akala mo siguro hindi ko malalaman yung ginagawa niyong kahayupan. Paano mo nalaman? May binili lang ako sandali. Pagkatapos pagbalik ko, makikita ko na lang na hinahalikan ng asawa ko yung taong pinagkatiwalaan ko. Mga hayop kayo! Emil, magpapaliwanag. Huwag ka na bumirit dyan! Malinaw ang nakita ko. Pinagtaksilan niyo ako! Emil, sandali lang. Walang kasalanan si Dante dito. Yung paghalik ko sa kanya, wala siyang kinalaman doon. Hindi niya ako pinatulan. Telma. Ako lang. Telma, wala siyang ipagtanggol. Pareho kayo nagkasala sa akin. Emil, baka naman pwede natin mapag-usapan to. Ayoko makipag-usap sa'yo. Ang gusto ko, makipagtapatan sa'yo. Emil, ano ba? Tama na yan! Bakit ayaw mong gumante? Gumante ka! Emil, hindi kita papatula. Huminaho ka. Huwag ka Huminaho puro sangga! Sumuntok ka naman! Tigil mo na yan! Hindi na lumalaban si Dante sa'yo! Sige! Siya ang kampihan mo! Dante, tumayo ka dyan! Kumanan mo ako! Tadyak pa ba gusto mo? Ha? Emil, tama na! Ang lakas ng loob mo na ahasin ako! Tapos hindi ka lalaban! Ano? Gantihan mo ako! Tigil ka na! Sumusobra ka na, ha? Dante, parang awa nila, tumigil na kayo dalawa! Emil, gising! Gising! Emil, Dante! Ano ginawa mo?
Hindi na ako mananakit ng mga ibang tao. Telma! Telma, patawarin mo ako! Patawarin mo ako! Dante, saan ka pupunta? Tulungan mo naman ako dito kay Emil, Dante! Emil, kasalanan ko lahat to eh. Kung hindi ako nagpadala sa tukso, hindi mangyayari to. Hindi to mangyayari. Nagulat ako sa nagawa ni Dante sa asawa ko. Para bang ibang tao ang nakita ko noong mga oras na yon. Ibang-iba sa Danteng nakilala ko. Halo-halong emosyon ang naramdaman ko dahil kasabay pa nito na nalaman ko na nakita pala ni Emil ang ginawa ko kay Dante. Hindi ko inaasahan na may madadamay at magpapatong-patong ang mga problema ng dahil lang sa isang pagkakamali ko. Sinubukan kong ayusin ang problema. Pero mahihirapan yata akong pigilan ang nararamdamang galit ng asawa ko. Emil, please naman huwag ka nang sumugod doon. Baka ano pang mangyari sa'yo eh. Lintik lang ang walang ganti, Telma. Hindi pwedeng palagpasin ko ng ganun-ganun lang yung ginawa nila sa akin. Pero delikado. Emil, sabi ko naman sa'yo dati pa eh. Sa ibang lugar na lang tayo tumira. Mabuti kung magsasama pa rin tayo pagkatapos nito. Baka nakakalimutan mo kung ano yung kasalanan yun ni Dante sa akin. Emil, ako lang ang may kasalanan dito. Hindi alam ni Dante noon nahahalikan ko siya. Ako lang ang natukso. Ako lang ang dapat mong sisihin. Kabisado ko na yung karakas ng mga malalandi kayo. Pinagtatakpan mo lang yung kabit mo. Hindi ko siya pinagtatakpan. Wala talaga siyang kasalanan. Pinipilit na nga niyang hindi gumanti sa'yo nung pinagsusuntok mo siya eh. Para lang ipakita sa'yo na wala siyang intensyon na saktan ka. Saka na lang natin pag-usapan yan, Telma. Kailangan pagbayarin ko na muna sina Bogart sa ginawa nila. Emil, marami sila. Hindi mo sila kakayanin. Wala akong pakialam. Kahit ilan pa sila. Sisiguraduhin kong mananagot sila sa akin. Emil? Anong nangyari dito? Walang malay sina Bogart at mga kasama niya. Halos agaw buhay na itong mga to ah. Hindi ata taong may gawa nito. Akala ko pa naman, makakaganti na ako. Naunahan pala ako. Malis na nga tayo dito. Emil, sandali. Mukhang alam ko na kung sino may gawa nito. Sino? Doon, may nakaupo. Nakatulala lang oh. Hindi ako pwede magkamali. Sandali. Si Dante yun ah. Mo sabihin siya ang may gawa nito. Dante? Pinangako ko sa sarili ko na hindi na ako mananakit ng ibang tao. Pero lagi ako napapasok sa gulo. Ako dapat ang gaganti sa kanila. Hindi ikaw. Bakit lahat na lang kinukuha mo sa akin, Dante? Emil, kausapin mo naman siya ng maayos oh. Pinuntahan ko sila dito para lang tanungin at pakiusapan sila na huwag nila kayong guluhin. Pero imbis na makinig sila sa akin, sinugod nila ako. Mas maganda na rin siguro na hindi ikaw ang gumanti sa kanila, Emil. Baka masira ang buhay mo nang dahil lang dito. Dante, sino ka ba talaga? Ano-ano ba tungkol sa'yo ang tinatago mo pa sa amin? Lagi ako napapasali nun sa mga gulo nung nasa probinsya pa ako. Sabihin na natin, bayolente akong tao. Kung ganun, di na nga nakapagtataka na ikaw ang may gawa nito. Pero nung nakilala ko si Nelia, binago niyang pananaw ko sa buhay. Binago niya ang pagkatao ko. Naging mapayapa na yung buhay ko. Hanggang sa nagpakasal kami. At nabigyan kami ng isang anak. Meron ka na palang pamilya eh. Bakit nag-iisa ka lang dito sa Maynila? Minsan dumating ako sa bahay namin. Naabutan ko si Nelia na may kahalikan na ibang lalaki. Nagdilim yung paningin ko. Bumalik ako sa pagiging bayolente. Binugbog mo yung lalaking kasama ng asawa mo? Hindi lang siya. Pati si Nelia.
Pati si Nelly, napagbuhatan ko rin ng kamay. Halos mapatay ko na siya. Halos mapatay ko siya dahil sa tindi ng galit na nararamdaman ko. Ang ibig sabihin nito, hindi mo magagawa yung ibinibintang ko sa'yo dahil alam mo yung pakiramdam na pinagtaksilan ka ng mahal mo? Sorry Dante, nagpadala rin kasi ako sa galit ko eh. Ang masakit pa doon, habang sinasaktan ko yung asawa ko, pinipigilan ako ng... Dahil sarado ang isip ko ng mga oras na yun. Pati siya napagbuhatan ko ng galit ko eh. Saka na lang ako nagising sa katotohanan nung nakita kong bumbog sarado ni anak ko. Diyos ko po. Dante, anong nangyari sa mag-ina mo? Di ko alam. Gulong-gulo na isipan ko nun. Pumunta ako sa mga magulang ko. Pero pinayuhan nila akong magpakalayo-layo. Makahabulin daw ako at hulihin ng mga pulis. At yun yung dahilan kung ba't napadpad ako dito sa Maynila. Eh, ano na ang plano mo ngayon? Di ko alam. Mukhang wala na ako mapupuntahan eh. May nakakita sa nangyari dito kanina. Siguro meron tatawag sa mga pulis. Inihintay ko na lang na mahuli ako para mapagbayaran ko yung mga kasalanan ko. Naku, Emil, nandiyan na yung mga pulis. Dante, oo, dapat mong pagbayaran ang mga kasalanan mo. Pero hindi dito sa Maynila. Ano? Emil, anong ibig mo sabihin? Kailangang alamin mo muna kung ano ang lagay ng pamilya mo sa probinsya. Dapat personal kang humingi ng tawad sa kanila. At sana mapatawad ka nila. At maayos mo na sana ang problema niyo ng asawa mo. Mag-iingat ka pare. Sige na, Dante. Magmadali ka na habang may oras pa. Tama kayo. Kailangan ko magmadali. Oh, Dante, ito ang pamasahe. Ingat ka. Kung makakagawa ka ng paraan, balitaan mo ako kung ano yung nangyayari sa'yo at sa pamilya mo. Maraming salamat. Salamat sa inyo. Sana magkaayos na rin kayo mag-asawa. Sige na, alis na ako. Hindi ko kayo makakalimutan. Emil, sa tingin mo ba tama yung ginawa natin? Hindi ko rin alam, Telma. Basta ang alam ko lang, kahit na napakalaki na nagawang pagkakamali ni Dante sa pamilya niya, meron pa siyang pagkakataon para maayos ang problema nila. Emil, sana ganun din tayo. Alam kong napakalaki ng kasalanan ko sa'yo. Damay ko pa yung ibang tao dahil lang sa kapusukan ko. Sana Emil, mabigyan mo pa ako ng pagkakataon na makuha ulit ang tiwala at ang pagmamahal mo. Hindi naging madali ang pag-aayos namin ni Emil. 2 taon din kaming hindi nagsama para mabigyan namin ng oras ang isa't isa at mapag-isipan kung ano ang patutunguhan ng relasyon naming mag-asawa. Pagkatapos ng 2 taon na yon, pareho naming napagtanto na mahal pa rin namin ang isa't isa. Nagpapasalamat ako dahil gaano man kabigat ang nagawa kong kasalanan sa kanya. Pinili pa rin ni Emil na unawain at tanggapin ako. Wala na kaming narinig pa mula kay Dante. At kung sakali man na napapakinggan niya ang kwentong ito, nais ko lang sanang ipaabot sa kanya na sana ay nasa mabuti siyang kalagayan. At sana naayos na rin niya ang problema niya sa kanyang pamilya. Hanggang dito na lang muna at sana'y mabigyan tayong lahat ng pagkakataon na maitama ang mga pagkakamali natin sa buhay. Nagpapasalamat, Thelma. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Pampa-good vibes. O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin.
Magpadala lang ng sulat sa email dearifmstories@gmail.com o di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.